Isang magandang umaga po sa inyo pong lahat mga kapatid at mga kaibigan. Happy Vesper po sa inyo pong lahat. Ay nawa ay nasa mabuti po kayong kalagayan sa mga oras na ito. At ngayon ang ating pong pag-aaralan, walang maliit na bagay. March 8. Hindi ba marami namang maliit at marami rin malaki? Hindi naman pantay-pantay. Pero ano ba ang ibig sabihin nitong walang maliit na bagay? Yan. Nothing too small. Lamentations 3 verse 25, yung ating pong key text. Tayo po ay manalangin. Aming mapagpalang Diyos, siyang aming tagapagligtas. Sa umaga na ito, kami po'y lumalapit sa inyo at aming idinadalangin ang aming pong pag-aaral. Tulungan niyo po kami, Lord, na aming pong maunawaan at aming pong may apply sa aming mga buhay. Ito po mga katotohanan na ito sa Lamentations. Gabayan niyo po nawa kami, O Diyos, at amin pong matutunan ang mga lesson ngayong umaga para po sa amin pong mga buhay. Ito po ang aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Sabi po sa banal na kasulatan, sa lamentation o panagoy, bihira lang ito mabasa, ang Panginoon ay mabuti sa kanila na naghihintay sa Kanya, sa kaluluwa ng mahanap sa Kanya. So kanino daw mabuti ang Panginoon? Sa mga naghihintay sa Panginoon at humahanap sa ating pong tagapagligtas. Kamusta po tayo? Inaantay ba natin at hinahanap ang ating pong Panginoong Diyos? Ang sabi dito, mabuti ang Panginoon sa bawat isa sa atin na naghihintay at humahanap sa Kanya. Nawa ay tayo ay humahanap sa Panginoon. So walang maliit na bagay sa paghahanap sa Panginoon. Walang maliit na bagay sa pag-aantay sa ating Panginoong Diyos. Hindi tinitignan ng Panginoon na maliit ang pag-aantay ng isang taong nananampalataya sa Kanya. Sabi dito sa mga makalangit na dako, ito po yung punto. Iilan lamang ang may tamang pagpapahalaga o pagpapabuti sa mahalagang pribilehiyo ng panalangin. Dapat tayong lumapit kay Jesus at sabihin sa Kanya ang lahat ng ating pangangailangan. So ito yung patungkol na naman sa panalangin mga kapatid. Bagamat alam ng Diyos ang ating pangangailangan, dapat pa rin talaga na lumapit sa ating pong tagapagligtas. Dahil ito'y isang malaking pribilehiyo, di ba? Maaari nating dalhin sa Kanya ang ating maliliit na alalahanin at pagkalito, gayon din ang ating mas malalaking problema. Ano man ang bumangon na gumagambala o nagpapahirap sa atin, dapat nating dalhin ito sa Panginoon sa panalangin. So yun ang pinakamahalaga. No? Maliit o malaking problema, dapat nating dalhin sa ating pong Panginoong Diyos. Huwag tayong magsasawa mga kapatid na ito'y dalhin sa Panginoong Diyos. Bagamat minsan wala talagang kasagutan, ano? Bagamat minsan ang Panginoong Diyos tahimik. Bagamat ang Panginoon minsan walang reaksyon sa bawat isa sa atin. Pero ang Panginoon mga kapatid, um, lagi siya nakaagapay. Sinasagot niya ang ating panalangin sa ibang pagkakataon, sa ibang style. At sinasagot ng Panginoon ng panalangin na masigit pa doon sa idinadalangin natin. Nawawalan tayo ng maraming mahalagang pagpapala sa kabiguan dahil ang ating mga pangangailangan at alalahanin at kalungkutan sa ating tagapagligtas, siya ang kahangahangang tagapayo. O sino po ang kahangahangang tagapayo? Walang iba kundi ang ating pong Panginoong Diyos, ang banal na Espiritu. Minsan nabibigo tayo sa ating pong buhay. That's normal dahil nandito tayo sa sanlibutan eh, di ba? Walang safe place dito sa sanlibutan mga kapatid. Tanging ang Panginoon na makapagbibigay sa atin ng karunungan, ng comfort, ng pag-asa, ng safe place dito sa sanlibutan ay sa Panginoong Diyos lamang. Kaya sinasabi po dito, tinitingnan niya ang kanyang iglesia na may matinding interes at may pusong puno ng magiliw na pakikiramay. Pumapasok siya sa kalaliman ng ating mga pangangailangan. Ngunit ang ating mga paraan ay hindi palaging kanyang mga paraan. So ito'y napakahalagang punto mga kapatid. Yung plano ng ating Panginoon ay hindi laging plano ng Panginoon. Yung plano natin ay hindi laging plano ng Panginoong Diyos. Yung lagi natin tatandaan mga kapatid. Kasi pag minsan kapag tayo ay nanalangin as if yung plano natin gusto natin mangyari.
At kapag hindi nangyari yung pinalano natin, tayo nagtatampo sa Panginoon. Tayo ay nagre-rebelde sa Panginoon, di ba? Yung plano natin, hindi yung plano ng Panginoong Diyos minsan. Pero minsan naman nakakatsamba tayo na yung plano natin, nagiging plano rin ng Panginoon. Ang kailangan lang natin ipapanalangin. Kaya nga sinasabi natin na kahapon na ang panalangin ay hindi para baguhin ang isip ng Diyos, kundi para baguhin ang isip po natin. Yun ang ibig sabihin, ano? Hindi para baguhin ang isip ng Diyos, kundi para baguhin ang isip natin na manampalataya sa ating pong tagapagligtas. Sabi pa dito, nakikita niya ang resulta ng bawat kilos at inihiling niya sa atin na matyagang magtiwala sa kanyang karunungan, hindi sa mga inaakalang matatalinong plano na ating ginawa. So ano po ang kailangan nating gawin? Magtiyagang magtiwala sa karunungan ng ating Panginoon. Huwag sa sarili po nating plano. Kasi nga yung plano natin, palpak yan kapag wala ang Panginoon. Palpak yan kapag hindi kalooban ng Diyos. Yan ang totoo dyan. Ang kailangan natin mga kapatid, magtiwala sa Panginoon. Pero hindi naman masama na magplano, di ba? Hindi naman masama na mayroong kang plans. Hindi naman masama na, Panginoon, ito yung plano ko sa buhay. Ang magandang panalangin, Panginoon, ito yung plano ko sa buhay. Pero kung meron po kayong masigit na kalooban para sa akin, yun na ang yun ang nawa ay matupad. At hindi po yung plano ko. Di ba? Malay mo naman yung pinalalo mo, plano rin ng Panginoon. Basta't wag ka lang masasaktan. Wag lang tayong masasaktan na yung plano natin hindi nangyari. Kailangan mong ipanalangin yun sa Panginoon. No, na yung pagtitiwala, naroon pa rin. Dinggin o hindi ang ating pong panalangin, mga kapatid. Huwag tumigil sa panalangin. Yan. Kung matagal ang sagot, hintayin mo lang. Ba? Ilatag ang lahat ng iyong mga plano sa paanan ng manunubos. Kaya yan ang sinasabi natin, hindi masamang magplano. Pero lagi nating isaisip na yung plano natin, hindi minsan plano ng Diyos. Di ba? Pero hindi masamang magplano. Ilatag mo lang ang plano mo sa harapan ng Panginoon, yung plano natin. So, maghintay sa sagot ng Panginoon. Hayaang umakyat sa Diyos ang inyong mga panalangin. Mag-wait sa Panginoong Diyos kung ano ang sagot niya, kung ano yung plano niya, maganda ba yung plano natin, para baging sinasangguni natin. Pero wag natin pangungunahan ng Panginoon na, Panginoon, sige na, ito na. Hindi. Panginoon, kung ano ang kalooban niyo, yun yung mangyari. Pero ito yung plano. Abay, pag nakita naman niya ng Panginoon na maganda, sa kabila ng sanlibutan ay pangit, sa kabila ng sanlibutan ay magulo, sa kabila ng sanlibutan ay makasalanan, ang Panginoon ay nakakakita ng future, di ba? Kung para sa kalwalatian ng kanyang pangalan, ang mga salita makapapawi ay sasabing maganap sa iyo ayon sa iyong salita. Ayan, di ba? Meron ngayon sa banal na kasulatan. Kung ito yun pala ang pinaka-main meat dito, mga kapatid. Pinaka-main points dito sa ating pong devotional ngayong umaga. Na kung ito ay makapagwawalati sa Panginoon, yung ating plano at panalangin, sasagutin tayo ng Panginoon, mangyari nawa ito ayon sa iyong sinalita. Di ba? Aba, yun ang pinaka-the best. Kailangan pala pag nagplano tayo para siguradong didinggin ng Panginoon para sa kalwalatian ng Panginoong Diyos yung ating panalangin. Yan, yung ating plano. Hindi natin kailanman mapapagod si Kristo sa pamamagitan ng taimtim na pagsusumamo. Hindi tayo umaasa sa Diyos na nararapat. Iwanan natin ang bawat salita ng reklamo. Magsalita ng pananampalataya at tapang habang naghihintay sa Diyos. Ano po ang dapat nating, ano po yung katangian ng Panginoon? Hindi napapagod ang Panginoong Jesus na tayo ay kailangain at alalayan. Yan ang tatandaan natin. Huwag tayong laging nagre-reklamo. Pwede ba magreklamo sa Panginoon? Talagang sa human nature, mga kapatid, talagang tayo nakakapagreklamo sa Panginoon. Diba? Hindi natin naiiwasan yun eh. Pero dapat nating iwan na yung mga reklamo sa harapan ng Panginoon. At ang mga salita natin, yung mga prayer natin, mga kapatid, puro pananampalataya na lang sa Panginoon Diyos. Kasi nga puro tayo reklamo, wala yun eh. Kailangan talaga may pananampalataya, mga kapatid, sa ating pong mga prayer.
No, hindi po puro reklamo na lang. Matakot na mag-alinlangan. Yan, alisin yung pag-aalinlangan. Baka ito ay maging isang ugali na sisira sa pananampalataya. Ano daw po yung sumisira sa pananampalataya na nagiging ugali natin? Yung magkaroon ng pag-aalinlangan. Ang pakikitungo ng Ama sa langit ay maaring tila madilim at mahiwaga at hindi maipaliwanag. Gayunpaman, dapat tayong magtiwala sa Kanya. So, binanggit na naman yung word na magtiwala. Yung mga bagay, yung mga word na inuulit ay lubhang napakahalaga. Huwag mag-alinlangan kasi dapat tayo magtiwala sa Panginoon. Kapag ka lagi nag-aalinlangan sa pag-iisip, nakasisira ng pananampalataya pala yung pag-aalinlangan na yan. So, kinakailangan mga kapatid, ay nananampalataya sa Panginoon. Huwag nag-aalinlangan. Magtiwala sa Panginoon. O napakahalaga ni Jesus sa kaluluwang nagtitiwala sa Kanya. Ngunit maraming lumalakad sa kadiliman dahil inilibing nila ang kanilang pananampalataya sa anino ni Satanas. So, napakahalaga na magtiwala sa Panginoon. Pero marami ang lumalakad sa kadiliman. Yun na nakakalungkot doon. Pero hayaan mo yung lumalakad sa kadiliman na yan. Marami man sila. Ang pinakabahalaga, ikaw at ako'y lumalakad sa pananampalataya at pagtitiwala sa ating pong Panginoong Diyos. Hindi natin dapat kailanman hayaang isipin ni Satanas na ang kanyang kapangyarihang magpahirap at manginis ay mas malaki kaysa kapangyarihan ni Kristo na magtaguyod at magpalakas. Huwag nating hayaan na ganun mga kapatid. Gawin nating buong sikap na tayo magtiwala sa Panginoon as if na ang Panginoon ay mas malakas kay Satanas. Totoo naman. Talo na si Satanas. Dapat pumanig tayo mismo kay Jesus na siyang nagtataguyod at nagpapalakas sa bawat isa sa atin. Lahat ng taimtim na panalangin na sinamahan ng epektibong dugo ni Kristo, kung ipinagpaliban ang sagot, ito ay dahil nais ng Diyos na magpakita tayo ng banal na katapangan sa pag-aangkin ng ipinangakong salita ng Diyos. Siya ay tapat na nangako. Hindi niya kailanman pababayaan ang kaluluwa na lubos na sumuko sa Kanya. May mga epektibo ang dugo ng Panginoon hanggang ngayon sa huling patak. Sa huling patak tayo ay ililigtas ng Panginoon. Diba? Nilinis tayo sa lahat ng ating mga kalikuan. Yan po, ganyan po ka-epektibo ang dugo ng ating pong Panginoon na nabuhos doon sa krus. Kung ang sagot sa panalangin natin ay pinagpapaliban, ano ang dahilan? Kung bakit may delay sa panalangin natin? Kami, matagal lang delay yung sagot sa panalangin namin na kami ay magkaroon ng supli. Pero sabi dito, ang dahilan pala noon, mga kapatid, ay ito ay dahil nais ng Diyos nang magpakita tayo ng banal na katapangan sa pag-aangkin ng ipinangakong salita ng Diyos. Yan, gusto pala ng Panginoon maging strong tayo. Kaya ako gusto ko maging strong. Bagamat pinanghihinaan din ng loob Gusto ng Panginoon pala na maging matapang tayo, maging matatag tayo sa pananampalataya, na panghawakan yung pangako niya. Kasi ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako. Yan. Ibig sabihin, nasa sa atin din pala, no? Ang Diyos kayang-kaya naman sumagot sa panalangin natin Pero tinitignan ng Panginoon, gaano ba tayo katatag? Gaano ba tayo katapang? Gaano ba tayo kalakas para magtiwala at manampalataya sa pangako ng Panginoon? Yan. Hindi niya tayo lubos na, kaya ng ating panghawakan, hindi niya tayo lubos na pababayaan. Ang pangako niya ay tutuparin niya sa bawat isa sa atin. Kaya, minsan nadidelay yung prayer o yung sagot sa panalangin. At minsan, may ibang sagot ang Diyos at may ibang kalooban ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Yun ang dapat nating tanggapin, na magpakatatag tayo at lalong lubos na magtiwala sa Panginoon Diyos. Kaya sabi dito, lagi nating tatandaan mga kapatid, ang Panginoon ay mabuti sa kanila na naghihintay sa Kanya, sa kaluluwa na humahanap sa Kanya. Nawa ang bawat isa sa atin ay naghahanap at naghihintay sa ating pong Panginoon Diyos. Kaya po ngayong umaga, ay tayo po ay manalangin sa ating pong Panginoon Diyos sa pangunguna ni Brother Melvin Bilasano. So God bless po sa inyo pong lahat at patuloy po nating ipanalangin ang papalapit natin mga pangangaral
Ayan, yung pong Sport Fest sa mga kabataan. Nawa ay ang laro na ito ay magdala sa kanila patuloy na manampalataya sa Panginoong Diyos. Pakinggan na po natin ang awit papuri sa ating pong Panginoong Diyos. At pagkatapos nito ay panalangin ni Brother Melvin Vilasano. Purihin at pasalamatan natin ang ating pong Panginoong Diyos. Amen. Praise the Lord mga kapatid. How big is our God? Gaano nga ba kalaki ang ating Diyos? May wala nang hihigit pa, ano po. Kaya tayo ay alisin natin yung ating pagdududa. Salamat sa awit na yan, ano? At salamat din kay Pastor sa isang magandang mensahe. Patungkol pa rin ito sa prayer mga kapatid, ano? Sa mga delayed prayer. Bakit pa ulit-ulit na gano'n yung ating lesson pa? Magkakarugtong, ano? So alam natin kung bakit ang bagay na inuulit, yan ay natatandaan. So huwag tayong magduda. Yan ang mga nakita kong points dito. Huwag tayong magduda kung delay yung ating panalangin. Dahil una, kailangan
Pinatatatag pa niya tayo, no? Pinatatatag pa niya tayo. Sabi dito ay walang maliit na bagay, ano? So, kung ano man yung ating hinihiling, maliit man yan o malaki, ibibigay sa atin yan ng Panginoon. Hindi dapat paliwalayin yung mga maliliit. So, kamusta po ang mga plano natin sa buhay? Sa bahay tuloy, sa buhay. So, yan ba yung mga plano natin? May patungkol sa plano, no? Kanina na ating napakinggan. So, hindi masama daw magplano, mga kapatid. Hindi masama magplano, lalo na yung magaganda. Pero wag nating baliwalain ang plano ng Panginoon sa atin. Ayan. So, may tanong, paano nga naman natin malalaman yung ating plano? Yun din ang plano din ng Panginoon para sa atin. Ay ating ipanalangin at ating tingnan kung ang ating plano ay mapapalayo ba tayo sa Panginoon o mas mapapalapit. Ayun, pag tayo mapapalapit sa Kanya, sigurado yun ay kalooban ng Diyos, sigurado, dahil gusto nga niya napapalapit tayo sa Kanya, di ba? So yun, isa pa, huwag mag-alinlangan bagkus magtiwala sa Panginoon, kasi dahil sa kabigatan ng ating dinaranas na pagsubok, nag-aalinlangan tayo, hindi natin makipagkakailayan, mga kapatid. Kahit ako'y dumaan sa ganyang pagsubok sa buhay, nagkaroon ako ng doubts, pero hindi nagtagal yun at sinuko ko ang aking buhay sa Kanya. Naniwala pa rin ako sa Kanya dahil sa nababasa ko sa Bible ay talaga namang hindi ka dapat talaga magduda, no? So, kapag tayo ay patuloy na napapalapit sa Kanya, ay yan ay tunay na maalis yung ating doubts, o ang ating pag-aalinlangan. Kasi yung pag-aalinlangan nakakasira pala yan ng pananampalataya. Alisin yung doubt, po. So, tungkol sa prayer, delayed prayer, sabi nga ni Pastor, so kapag gusto pa ng Panginoon na tayo maging strong pa, mas matatag pa, kaya medyo delay pa yung ating prayer, tandaan na ating mga panalangin ay naririnig yan ng Panginoon. Ang gusto lamang niya ay mas lumapit pa tayo sa Kanya. Tapos meron pa isa, minsan kala natin iba yung nangyayari sa buhay natin, pero iba yung ating panalangin. Hindi natin namamalayan na yun na pala yung mas maganda, mas maganda na mangyari sa atin na binigay ng Panginoon. Kasi minsan yung prayer natin ay yes, kala natin di sinagot, may ibang nangyari pala na mas maganda. Yun, minsan din natin nakikita yan. Kaya patungkol pa rin ito sa panalangin, walang maliit na bagay. So, maliit naman bagay yung iyong natanggap, malaki pa rin yan, sa tatanggapin ng may pasasalamat at papuri sa Panginoon. Yan, ang ganda ng ating lesson sa umaga na ito. Huwag magduda, number 1 ang nakita ko, huwag magduda sa pangako ng Panginoon. Salamat po, Pastor, at tayo sama-sama magdalangin ng mga kapatid. Teka muna, merong may birthday, Sino na nga yung may birthday? Sister name pa, nakalimutan ko yung munti ko pa makalimutan yung may birthday na yung si Ariel. Tama ba? Tama ba to? Danre Bayad. Wait lang po, Si happy birthday kay brother, kay elder nila yan sa Tabakaw. Si brother Danre Bayad. Sandali, hanapin ko lang, Sandali lang po, mga kapatid. Kasi nag-chat sa akin sister name pa, kaya lang munti ko na naman makalimutan. Sandali lang po. Ang pangalan si Elder Danre Bayad. Ayan, po. Mga kapatid, bago tayo manalangin, sama natin sa panalangin ang pasalamat ni Elder Danre. Awitan muna natin siya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday.
Yan po, happy birthday. Happy birthday po kay Elder Danre Bayad po sa Tabacaw. Yan ang mga regalo ng Panginoon sa inyo. Alam ng Panginoon na mayroon na kayo niyan, dinagdagan pa niya para ibahagi sa iba. Ipanalangin natin si Brother Danre Bayad. Let's pray po mga kapatid. Amang banal na mga pangyarihan sa lahat, salamat po sa umaga nito nang patuloy nyo kaming binigyan ng panibagong buhay, panibagong kalakasan. Salamat sa leso na aming narinig na patuloy kaming pinapaalalahanan patungkol sa panalangin, patungkol sa paghihintay sa kasagutan naming pananalangin, at patungkol sa kung paano kami mananalangin. Salamat sa inyong payo at gabay. Kami ay mas naliliwanagan sa araw-araw. Natututunan namin mas lalo maging matatag, maghintay, at higit sa lahat magtiwala po sa inyo sapagkat ang inyong mga pangako kailanman ay hindi napapako. Salamat sa pagkakataon na ibinigay niyo sa amin na kami ay patuloy na maging matatag kasama po kayo sa habang kami naglalakbay dito sa madilim na lakbayan ng aming buhay. Salamat sa binibigay niyo sa aming mga aral sa bawat umaga na ito ay aming nagagamit para amin din namang makasama kayo sa araw-araw. Patuloy na maging matatag. Patuloy namin sinasama sa panalangin ng kapatiran na nakikinig ngayon na sa aming mga mabibigat na pagsubok na tumarating sa aming buhay ay kayo pa rin ang aming makitang kasama. Hindi magduda at bagkus magtiwala ng lubos. Mas lalong kumunik po sa inyo at kayo po ang unahin namin sa bawat umaga, sa bawat araw. At pasasalamat na rin sa mga blessings sa bawat araw na ibinibigay niyo sa amin. Karagdagan lakas, buhay, pag-asa at biyaya na nagmumula po sa inyo. Sa pagpapatuloy nais namin isama sa panalangin ng pasasalamat ni Brother Danre Bayad kasama ng kanyang buong pamilya sa ibinigay niya sa kanyang pag-iingat sa buong mga taon na nagdaan, sa kalakasan, kalusugan, sa kanyang kaliwanagan ng kaisipan at sa kanyang paglilingkod na maging maayos ang kanyang buhay at nakatuon po sa inyo. At sa simula ngayong araw, nagpapasalamat po kami sa ibinigay niyo sa kanyang panibagong mga taon na magdaraan na patuloy siya maglilingkod po sa inyo. Patatagay niyo pa po siya lalo higit kung ano man ang mga kanyang pinagdaraanan sa mga oras na ito, at siya po ay inyong patatagin. Gayon din, bigyan siya ng mas matibay na puso, mas malambot na puso, at mas maging liwanag siya sa kanilang nasasakupan, at mas marami pa siyang ma-disciple, maihatid sa inyong paanan, at higit sa lahat makita ang inyong mga biyaya at pagpapala sa pamamagitan po niya sa kanyang nasasakupan. Patuloy po silang samahan sa kanilang gawain sa araw-araw na maging malakas pisikal na pangatawan, pag-iisip at sa kanilang paggawa. At nagpapasalamat din kami at patuloy niyo siyang sinasamahan sa araw-araw. Patuloy namin dinadalangin ang pangailangan ng kanyang buong pamilya, kalusugan, gayon din ang pinansyal na kanilang mga pinagkakitaan ay inyo rin pong samahan, at patuloy niyang maibahagi ito sa iba at maging pagpapalad din naman sa iba. Sa pagpapatuloy, nais namin isama sa panalangin si Sister Lilit na patuloy na kalakasan ng aming dalangin po sa kanya. Aming patuloy na sinasama siya sa panalangin na naway ang mga binigay na procedure sa kanya ng doktor, mga iniiwasan na at mga dapat inumin na maintenance at gamot ay makatulong mapagpalakas sa kanya at matapos na yung kanyang pabalik-balik na sakit. At alam namin sa tulong po ninyo, Ama, wala pong imposible na kayo ay ibibigay sa amin ang aming kahilingan. Patuloy din namin sinasama sa panalangin ang sinapastor at ang kanyang mga kasamahan na nasa Baguio na gumagawa ng seminar doon, Sabbath School Seminar. Patuloy na karunungan ang ibigay po sa kanila. Ingatan po sila doon sa kanilang pag-stay doon at makauwi na ligtas sa kanilang bahay sa tahanan. Patuloy din namin sinasama sa panalangin ang mga pamilya na nakikinig ngayon kasama ng mga pamilya ni Sister Ana Roosevelt Hermino. Good health ang dalangin namin para sa kanya. Ano man ang kanyang status ng kanyang kalusugan sa oras na ito ay patuloy namin pinagtitiwala po ito sa kanya. At ngayon din
pagpalain ang kanyang buong pamilya, kanilang mga pangailangan na inyo po ipagkaloob sa kanila. Ipadama niya po sa kanila ang inyong pagmamahal. Patuloy din namin sinasama sa panalangin ang family ni Ate Milen, gayon din ang kanyang mga anak, mga apo, at kasama ng kanyang buong pamilya. Gayon din ang kalusugan sa family ni Sister Rose Chris Encarnado, Sister Dang de la Cruz, at ang kanilang maliliit na negosyo na patuloy nawang masustain ang kanilang mga pangailangan. Pagpalain niyo po ito upang sila rin naman ay maging pagpapala sa iba. Sa pagpapatuloy, nais namin isama ang mga Bible students kina Brother Conrado Generoso Cando, ay patuloy namin nilalapit po sa inyo, Mama, na isang araw nawa ay makasama siya sa ng kanyang buong pamilya sa pagsamba. Matanggap na kayo bilang personal na tagapagligtas. Sama din si Mike and Martha Mamaril, si Tata Cesar and Heidi De Leon, si Christopher, Kenneth, Empoy, Hazel at Harold. Ngayon din mga Bible students sa Tabacaw, San Antonio, Sagapan, General Tino. At aming patuloy na dinadalangin ng kalakasan ng bahay-sambahan ng San Leonardo Church at gayon din ng Kawayan Bugtong Church. Alam namin na ang mga maliliit na simbahan na ito ay nangangailangan po ng inyong tulong. Alam namin na kayo ang magpo-provide, papatatag nito. Naway palakasin ang bawat isa, huwag matangay sa pagsubok na dumarating sa aming buhay. Bukos patuloy pa rin mananatili sa inyo, nagtitiwala at nagtatapat hanggang kami ay naghahintay, naghahanda sa nalalapit ninyong pagbabalik. Patuloy namin dinadalangin ang kalakasan at recovery ng aming mga kapatiran, si Kuya Alex Rigor, si Pastor Alex Rigor, si Kuya Bobby, si Ate Lorna, si Ate JJ Concepcion, Gregorio Satin, si Tatay Pentong, si Kuya Mike Pablo, Kuya Jerry Borbon, si Ma'am Sheila, kasama rin. Gayon din si Sister Tina Santos, na siya ay may malubhang sakit, ama, mabigat ang kanyang pinagdaraanan sa buhay. Gayon din ang kanyang anak na nangangailangan din ng inyong gabay at tulong. Siya po ay walang ibang inaasahan, ama, kundi kayo. Si Sister Tina nawa ay inyong ipakita sa kanya ang inyong pagmamahal, makita niya ang liwanag at pag-aaruga niyo sa kanya, at patuloy siya maging matatag sa pagsubok na ito na dumarating sa kanyang buhay, at sa huli makamtan niya at ang kanyang buong pamilya ang tagumpay na inyong ibinibigay. Patuloy namin sinasama sa panalangin ang iba pang mga kapatiran ng anak ni Brother Rester Larete na si Baby Josiah. Patuloy nawa siyang hipuin na inyong pagpagaling na kamay. Sister Janet Salvado, si Sister Adel, si Nanay Fina, si Tatay Rudy Rico Hermoso, si Michael Turella, si Daniel at tatay at mga parents na Pastor Nelvin at Ma'am Karim, si Maribel Agustin, si Heidi De Leon, pamangkin ni Sister Marites Loreto, si Brother Arman Reyes, si Ding Bautista, Pining Eugenio Javier, si John Paul Cheng, si Jinjin, si Sister Wendy, si Sister Lilet, si Sister Percy, Sister Amy Kilantang, Sister Risa Enriquez, si Ate Grace Amano, Ate Esther Lopez, Brother Benjamin Munti Gamboa, Marilita, si Dayan, Sister Pichi, na patuloy po nagtitiwala sa inyo, Brother Renato, Romnick, Olivia, Rebecca, Veronica, Francisco, gayon din si Precious Kabasog, Princess Jorquina, si RC, si Sister Nena, si Tia Aning, si Tia Aurora, si Ate Sally Sanchez na patuloy na nagtitiwala po sa inyo, Janet Ontivero, Gina de Guzman, Arturo Doque at Erlinda Doque. Ang mga kapatiran po nito ay ang karamihan ay nasa banig pa rin ang karamdaman, ngunit lahat kami ay patuloy po nagtitiwala sa inyo. Alam namin na ang pagsubok na ito ay siyang magpapatatag sa aming paglapit pa sa inyo at pananampalataya. Naway bigyan niyo po rin kami na araw-araw ng kaligayahan sa aming mga puso at makita namin ang inyong kabutihan bagko sa problema na nasa aming buhay. Salamat sa pagdinig na aming panalangin. Din ginawa ito ayon sa inyong kalooban at mga plano, hindi ng aming kagustuhan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen mga kapatid, muli happy preparation day sa lahat. Salamat sa mga prayer warriors na patuloy na sumasama sa panalangin. Pagpapalain po tayo ng Panginoon sa buong maghapon sapagkat siya ay ating inuna sa umaga na ito. Ano po? Sa mga bagong viewers na sa good morning po sa inyo lahat. Nakita ko dito sina Sister Vilma Barcebal. Good morning po sa inyo at sa inyong family. Ano po?
Ganyan din si friend siya ni Sister Juliet Astrero. So siguro nag-share sila kaya nakita nung kanilang friends. So ayan, sa naway kayo ay patuloy na naming makasama sa bawat umaga. Amin kayong hindi pala kami, no? Sa lahat tayong karapatan mag-invite, ano? Ang Panginoon yung nag-i-invite sa atin, mga kapatid, na patuloy tayong kumunik sa Kanya, makinig ng devotional. Dagat dito talaga namang tayo nabe-bless. Kung ako nabe-bless mismo, no, na nag-ooperate lang dito, alam ko nabe-bless din po kaya. At yan din ang testimony ni Pastor, siya man din ay nabe-bless sa devotional natin. Kaya hindi natin ito ititigil hanggat kaya natin, ano po. So, Sister Aurea Milejor, salamat din po, ano. Nice episode, sabi niya. Yes po, everyday is a nice episode po. Kaya, salamat din po. Patuloy talaga na tumatatag yung ating pananampalataya, no? Sa ating mga, kasi kaya naman tayo humihina dahil nawawala tayo ng connection sa Kanya. So, tayo ay lalakas patuloy kapag tayo ay patuloy na nakakonect sa Kanya sa pamamagitan ng prayers, pagbabasa ng Bible, pag-attend sa mga devotional na ganito. Good reminder, blessing na yan sa atin, ano, ang nananalangin magkakasama sa Diyos. Ang Diyos ay nakapagitan sa atin, ano, nakikinig siya. So ayan, sa lahat ng mga salamat din po Sister Ana Rosbel, ano po. Sa lahat ng mga nandiyan, good morning po sa iyo, Sister Dang De La Cruz. Ay, nandiyan kami sa Sabado sa Dinggalan. Kaya yung inyong elder hiniram namin sa Gabaldon, ano po. Si Elder Mario Bago, hiniram namin sa devotional sa gabi. Meron kami family camp dyan, ano po. Kaya kakilala ko pala yung elder nyo, hindi ko alam na Adventist siya, no. Nakilala ko pala siya, hindi ko alam na Adventist siya. Nagkita kami nung isang araw, sabi ko, uy, Adventist po pala tayong dalawa, hindi ko alam, tagal tayo nag-uusap eh. So ayan, ano po, regards sa inyo lahat dyan sa Gabaldon. At sino pa, sa Sister Vilma Barsibal, good morning po sa inyo. At sa mga regulars dito ay good morning po sa inyo. Sister Valentina Cordoba, hindi ko pa nabati kanina. At Kuya Monching, good morning po. At sa Ma'am Pemi, at sa lahat ng nariyan sa background. Hanggang bukas po muli, mga kapatid, patuloy lamang tayo kumunik sa Kanya at tayo ay liligaya. Ligaya ng buhay kapag kakasama si Kristo. Yan, paborito kong kanta tsaka ng mga anak ko. God bless po sa bawat isa. Ayan, amen po si Ate Bebe. Ayan, good morning po kay Sister Janet. Kaya lang 6:03 ng umaga hanggang po patuloy tayong gumayak, no? Mag-preparation din ngayon, gamitin natin yung Friday para mag-prepare para bukas, araw ng Sabat, maging masaya tayo lahat, ano. Okay, hanggang bukas po muli. God bless po sa bawat isa.